Hello po, Yumilicious with Rose is here and welcome back to my channel. So, for today's video ay gagawa or magluluto po tayo ng cheesy kutsinta na pantay, makinis, walang butas sa gitna at malambot. So, alamin kung paano ito gawin dahil pwede itong gawing pangnegosyo o pagkakakitaan natin. Samahan niyo ako sa pagluluto hanggang sa dulo o matapos ang ating video. Sana po masubukan yung gawin o lutuin yung ating kutsinta. Hindi po kayo magsisisi habang pinapanood niyo po ang video na to. So, ito ang ingredients natin gagamitin. Una, meron po tayong 1 cup cassava flour, 1 cup brown sugar, 1 cup all-purpose flour, at maglalagay po tayo ng 1 tablespoon lye water. Ito po yung magpapakunat sa ating kutsinta. Next, ang ating atsuete seeds or powder. Ito yung gagamitin nating pangkulay. Then, maglalagay po ako ng 2 sachet milk powder, 32 gram each, any brand po. At ang pinaka-huli ang ating 3 cups water. Una, lagyan po natin ng 4 tablespoon ng mainit na tubig ang annatto powder para lumabas ang kulay. Then, mix lang po natin. Then, set aside po muna natin. Next, gawin na natin ang mixture ng ating kutsinta. Ilagay na po natin ang 3 cups water sa ating mixing bowl. At yung ating 1 cup brown sugar. At haluin lamang po natin ito hanggang matunaw ang ating asukal. Ilagay na po natin ang ating 1 cup cassava flour. Then, haluin lang po natin. Hindi po natin pinagsabay-sabay ang paglalagay ng mga dry ingredients para hindi po tayo mahirapan sa paghahalo. Huwag po kayong mag-worry sa overmix kasi hindi naman po maselan ang kutsinta gaya ng puto. Ilagay na po natin ang 1 cup all-purpose flour. Then, mix lang po natin ito hanggang matunaw. Ilagay na po natin ang ating 2 sachet powder. Any brand naman po, pwede nyo naman pong gamitin kung saan kayo makakatipid. Then, mix lang po natin ulit hanggang sa matunaw or mag-combine yung ating milk powder sa ating mixture. Kapag mayroon pa pong lumps or buo-buo na maliliit, it's okay po. Kasi sasalain naman po natin mamaya. Ilagay na po natin ang ating 1 tablespoon lye water. Tamang sukat lang po ang ilalagay natin ha. Kasi pwedeng pumait ang ating kutsinta pag nasobrahan ito. Then, haluin lang po natin para makombine ang lye water sa ating mixture. Last, ang ating pangkulay, ang ating atsuete mixture. Sasalain po natin. Baka may mga lumps pa o buo-buo. Kung nakukulangan pa po kayo sa kulay, pwede nyo pong dagdagan ang atsuete mixture. Then, haluin lang po para makita kung okay na sa kulay. Okay na po ito sa akin ha. Hindi na po ako magdadagdag. After po natin ma-mix, sasalain lang po natin to ng 2 beses para masala ang mga namumuong flour. Simutin lang po natin. Ito po yung nasala natin buo-buong flour. Huwag nyo pong itatapon kasi sayang. Sa pangalawang salang, ilalagay ko sa pitcher para mabilis mailagay or ibuhos sa mga molders mamaya. Tapos na po magawa ang ating kutsinta mixture. So, magpapakulo po tayo ng tubig sa ating steamer. Konti lang po nilagay kong tubig. Wala pa po ata to sa 1/4 ng steamer. Set aside po muna natin itong kutsinta mixture. Next step, mag-grease lang po tayo ng putong molders
large size po ang gagamitin kong puto molders at cooking oil ang gagamitin kong pang-grease sa ating mga molders. Huwag po kayong gumamit ng used oil ha. Pwede po kayong gumamit ng lard, butter, or margarine. Sa pag-grease po ng puto molders, kailangan lightly grease lang para hindi naman sobrang oil ang gilid ng kutsintang gagawin. Hindi ko na po makita yung brush, so ang ginamit kong pang-wipe para mag-grease sa molders is tissue na lang po. After po natin mag-grease, always remember po, bago kayo maglagay sa puto molders, hahaluin nyo po muna ang kutsinta mixture. Kasi pag nakatenga or nakatambay ang ating kutsinta mixture, ang flour niya ay nagsasettle, ay napupunta sa ilalim. So, ilalagay na po natin ang kutsinta mixture sa ating mga molders. Once mailagay na po natin lahat, kasi tulad ng sinabi ko kanina, once nakatambay ang flour ay napupunta sa ilalim. Kaya ang tendency kapag naluto ang inyong kutsinta, magiging matigas ang ilalim at nagkakaroon ng butas sa gitna. So, isalang na po natin. Dapat kumukulo na po ang ating tubig bago natin ilagay ang steamer. Huwag po natin tatakpan. Hinaan po muna natin ang apoy. Tulad nito na para po tayo nag-iiniin ng kanin. Kapag nahinaan na po natin ang apoy, saka na natin tatakpan. Balutin po natin ng malinis na tela ang takip ng ating steamer para ma-absorb ang moisture at hindi matuluan or mapunta sa ating kutsinta. So, we're going to steam for 25 minutes in low fire. After 25 minutes, wow! So, ito na po ang ating kutsinta. I-toothpick check lang po natin kung luto na. Wala na pong basa ang mixture. So, luto na po ang ating kutsinta. Hanguin na po natin. So, next batch. So, ilagay na po natin ang kutsinta mixture sa ating mga molders. Remember po, bago kayo maglagay sa puto molders, haluin nyo po muna ang kutsinta mixture. Kasi pag nakatenga or nakatambay ang ating kutsinta mixture, ang flour niya ay nagsisettle, ay napupunta sa ilalim. Steam for 25 minutes in low fire. After 25 minutes in low fire, wow! Ayan na po ang ating kutsinta. I-toothpick check lang po natin. So, luto na po ang ating kutsinta. Ayan, nakagawa po tayo ng 26 pieces large size kutsinta. Palamigin po natin to bago natin ilagay sa nais natin lagayan. So, malamig na po ang ating kutsinta. So, dito po natin ilalagay sa plastic bilao. Nilagyan ko lang ng dahon ng saging. Iikot lang natin sa molder ang toothpick para ma-unmold ang ating kutsinta. I put grated cheese. Depende po sa inyo kung anong ilagay na toppings. Pwede rin po kinayod na niyog o kaya naman yema. So, ito na po ang ating finished product na cheesy kutsinta sa bilao. Perfect panghanda sa anumang okasyon, pwede rin gawing pang negosyo o pagkakakitaan. So, tikman na po natin. Sana po masubukan yung gawin o lutuin yung ating kutsinta with powdered milk. Nakadepende na po sa inyo ang grated cheese. Syempre, maraming cheese, mas cheesy, mas masarap. Ito po ang texture ng ating kutsinta. Let's eat! Masarap po, malambot, chewy at nagbigay linamnam yung milk powder na nilagay natin. Hope you like this video.
So, that would be all. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, Yumilicious Videos. Buyers!